Ping Lacson may warning din kay PBBM pag natuloy ang pag-aresto ng ICC kay Digong. VPISD pinagtanggol. Aba, si Ping Lacson, nagbibigay na ng warning. Ano kaya yun? Ayan, syempre, ito pong balitang ito ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. Ayan po, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT, no, na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ito na mula kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usap-usapan sa lahat ng sulok ng social media at mainstream media ang naging response ni former President Duterte sa natanggap niyang impormasyon na anumang oras mula ngayon ay aarestuhin na siya ng ICC dahil sa umano'y mga extrajudicial killing sa panahon niya sa war on drugs. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga taga-ICC. Nako? Sinabi pa niyang 80 years old na siya kaya okay na makipagsabayan siya sa mga aaresto sa kanya. Nako? Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng dating senador at PNP chief na si Ping Lacson. Ayon sa kanya, tila trahedya ito sa Pilipinas kung mangyayari at paninindigan ni FPRRD ang kanyang mga sinabi. Malaking dagok din umano ito sa pamahalaang Marcos dahil si Duterte ang ika-16 na naging presidente ng bansa na kailangan protektahan ng gobyerno laban sa mga dayuhang nakikisawsaw sa Pilipinas. Samantala, una nang kinwestiyon ni Lacson ang kredibilidad ni Las Cañas na nag-aakusa kay VP Sara na isa ito sa mga mastermind ng pagpatay para ipatupad ang war on drugs sa isang post sa Twitter. Uy, di naman ako naniniwala dyan. Yung war on drugs. Alam nyo ba, yung war on drugs, masyadong nagiging big deal eh. Diba? Kanino ba naging credits yan kundi sa ating lahat? Diba? Ang kinalaban yan is yung mga talagang drugs talaga. Diba? Wala namang masama doon kung tutuusin eh. Diba? Binigyan lang ng kulay dahil ba merong mga nasasawi na mga gumagamit, ganyan. No? Di ko naman sinasabi na matuwa tayo dahil nasawi sila. Yun lang ang magiging paraan eh. Diba? Kasi lumalaban, patuloy pa rin sila sa ginagawa nila. Yun lang naging tanging paraan noon, yung mga panahon na yun. Diba? Para mapahinto ka. Diba? Kapag ang bata sobrang kulit, saway ka ng saway. No, hindi pa rin nakikinig sa iyo. Kahit anong galit mo na. Kumbaga yung ulo mo puputok na sa galit, talagang sa inis. Pero hindi nakikinig sa iyo. Ano ang solusyon mo? Parusahan, di ba? Paluin. So parang ganun ang nangyari. Kapag kinulong, walang nangyayari. Pag lumaya, balik ulit. Pag kinulong, walang nangyayari. Pag lumaya, balik ulit. May pera, ganto, ganyan. Di ba? Ganun na nangyayari. Kaya kumakalat yung bisyo sa bansa natin. So, ito dumating yung kay FPRRD, isinugpo niya kahit papano. Hindi man naubos, pero nabawasan. Kaya ngayong panahon na to, hindi na siya ganun kalaki, kadami. Hindi katulad dati. Di ba? Hindi katulad dati. Talagang nabawasan ngayon. At nakita natin na marami talagang mga adik-adik ang nagbagong buhay talaga. Binuking ni dating Senador Ping Lacson si Las Cañas sa naging bahagi ng investigasyon ng Senado noong 2017 sa pagbaliktad nito o pagbawi sa ilan niyang sinumpaang salaysay. Walang kredibilidad ang retiradong pulis at ang mga akusasyon nito laban kay... Hindi ako naniniwala dyan kasi makinis ang ulo. Vice President Sara Duterte, ayon sa dating Senador. The recantation of Las Cañas was evaluated in the context of his uncorroborated statement as against public records and evidence that he and other witnesses presented and submitted in the previous inquiry conducted by the Committee on Justice and Human Rights. Finally, his recantation was interpreted as a mere sign of his unreliability, idinagdag pa niya. Kaya naman, minamaliit ni Ping Lacson ang testimonya ni Las Cañas ngayon laban kay Vice President Sara Duterte na noon naman ay puro banat kay FPRRD. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Gina Oprohorev. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ping Lacson. Showbiz Chikadoro. Hello everybody from GDM. Ito ang reaction ni Ping Lacson tungkol nga sa sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na kapag hulihin siya ng ICC, they will never get him alive.
So ayon dito, whatever former President Rodrigo Roa Duterte's haters will say, I do hope and pray that this will not end tragically. Elected as the 16th President of the Philippines, our government has the obligation to make sure it doesn't go that way. Tama, hindi naman dapat mangyari yung ganun, humantong sa ganun, na pagkukunin si Duterte. Siyempre talagang lalaban si Duterte dyan. No, talagang alam natin kung gaano katapang ang isang Rodrigo Duterte sa ganyan. No, lalong-lalo na sinabi niya ilang taon na siya. No, kumbaga konti na lang naman ang ilalagi niya dito sa mundo. No, kumbaga laban na akong laban. Pero sana wag nang humantong pa sa ganun. Although may sinabi na rin si President Marcos na talagang hindi niya hahayaan na mga agencies natin, mga government agencies ay susunod sa mga ICC or mag-cooperate doon. Ayon rin naman sa PNP, hindi rin sila gagalaw. Ayon naman rin sa DOJ, wala naman silang communication mula sa ICC. Pero sino ba talaga yung nag-uudyok at nag-iingay tungkol dito sa ICC? Sino ba? Kundi yung gustong mawala ang mga Duterte sa scene. Diba? Kung si PBBM nga ayaw mangyari pala yung mga ganyang bagay tapos sila gustong-gusto nilang gawin. May nagtutulak talaga sa ICC dyan. Talagang dapat mabunot na yan eh. Ayan yung nagpapalala. Alam nyo kapag nakita na yan at nahugot na yung kuto na yan, alam nyo magiging maayos na. Diba? Ayan lang talaga eh. But maraming nalulungkot dito kung paano tinatrato si former President Rodrigo Roa Duterte. Oo. Mas malala pa nga sa trato sa mga dilawan eh. Nalulungkot rin ba kayo dahil dito? Ay, ako nalulungkot talaga. Hello from the Manila Times. It says here that Senator Francis Joseph Cheese Escudero called on President Ferdinand Marcos Jr. to rein in his cousin, Speaker Martin Romualdez, and advised him to hold a ceasefire with the Senate so that Congress would focus on the nation's woes. Yan. Sa palagay ninyo, kung gagawin kaya yan ni President Ferdinand Marcos Jr., pagsabihan, o kaya'y gabayan, o kaya'y higpitan si Speaker Martin Romualdez, susunod kaya si House Speaker? Parang hindi. Kay President Marcos, ano sa palagay ninyo? Umiinit at lalong umiinit ang awayan ngayon ng Senate and Congress. Kawawa nga ang taong bayan ito. Taong bayan na nagsasuffer sa ganyan. Ulitin ko yung tanong ko. Susunod kaya si House Speaker Martin Romualdez kay President Marcos? Bye-bye. Hello everybody from Philippine Star. It says here that Representative Castro of ACT Teachers Party List asked the Department of Justice to dismiss the fiscal's resolution after the Quezon City prosecutor junked the grave threat charges against former President Rodrigo Duterte. Eh di ba kaya nga may piskalya para nga timbangin kung karapat-dapat ba to i-proceed at dadalhin sa next level para hindi nga matambakan ang justice system natin kung ano-ano mga kaso dyan. Kung kitang-kita naman na walang basis. Okay, so ayaw niyang irespeto yon. Hihingi siya ngayon sa Department of Justice ng intervention para ma-overturn yung decision na yon. Paano kung pagbigyan siya? Hindi ba magdududa ang taong bayan? Pwede. Pwedeng pagdududahan tuloy na, niluto yan, ganun yan. Kasi bakit nga ba? Pagdududahan tuloy, makakasira na naman yan sa Department of Justice at like that. But for one, tingnan na lang natin doon sa basis ng piskalya. Bakit pinipilit niya? Bakit kaya hindi na lang niya asikasuhin ang kanyang kaso? Para ma-clear naman ang name niya. Dahil hindi maganda na meron tayong mga nakaupo sa Kongreso na may mga kaso. Yes. Don't you think so? Yes. Bye-bye. At saka tapos na yan eh, yung kay sa kanya eh, kay Castro tsaka kay Duterte. Ayan eh, ilang
Ilang beses silang nagdemandam pero wala namang nangyari. 'Di ba? Inosente si FPRRD, wala, hindi naman nag-ano. Talagang si Castro talaga. Ewan ko ano pinaglalaban nito talaga. Gustong-gustong makulong talaga ito. Grabe. Tama nga naman si Ma'am Gina na dapat ikaw ayusin mo na lang yung sarili mong problema bago mo ayusin yung problema ng iba. Diba? Hello everyone, hi from Manila Bulletin. It says here, setting foot in Davao for the first time since the word war between him and his predecessor, President Marcos said he was happy to be back at a place that holds fond memories for him and his family. So, eto, at least nakita natin magkatabi sila ni Vice President Sara Duterte. At syempre, yun ang gustong-gusto nating malaman kung sila pa ba ay nag-uusap. So far, so good. At wala rin talagang sinasabi ito si VP Sara against President Marcos. So far, she has been true to her words to be loyal to the President. Kasi naman ang problema lang talaga, nagpapalaki dyan yung mga kuliglig lang talaga. Ayan, nakikita nyo, magkatabi yung dalawa, walang problema. Hindi nyo naman pwedeng sabihin, nagpaplastikan lang yan. Ang isang Sara Duterte, hindi yan plastic. Diba? Alam natin ang mga Duterte, hindi plastic yan. Dahil ginawa niya na nga kay speaker yan, ni VP Sara. Kung ayaw niya talaga sa'yo, o kung galit siya sa'yo, talaga ipapakita niya. Diba? Pero nakita naman natin na pinapakita nila na hindi pa nasisira ang kanilang samahan sa kabila ng mga nabitawan ni Tatay Digong kay PBBM na hindi pa rin nasisira yung pagkakaibigan nila. Yun ang importante dun. May pag-asa pang mahilot dyan Kaso hanggat hindi nabubuno talaga yung tinik na nagpapagulo talaga at nagpapalaki ng problema, magtutuloy-tuloy yan. Pero importante nakikita natin na matibay ang samahan ng dalawa. Yan. So sa mga iilan nag-iintriga at sa mga iilan rin na noon pa nagbabalak nga talaga, noon pa project nyo talaga yan, pag-awayin sila para nga hindi maging successful, hindi maging solid, ang diba? termino ni President Marcos. Yes, tama yun. Siya talaga yung presidente natin. Kasi But masisira si PBBM, yun ang gusto nila sana makapag-serbisyo siya ng maayos. Silang dalawa. Pero sana naman rin ay mabawasan na natin yung mga ganitong pinag-aaway-away sila dahil nga napakarami talaga ng problema ng Pilipinas. Diba? Kaya, let's pray for the country. Ayun, at ating natunghaya ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro at syempre credits doon kay Ma'am Gina Prohorov. Ayan, talagang gusto talaga nila. Talagang ang nangyari, two birds hitting by one stone. Tama ba ako? No? Si VP Sara ay gusto nilang mawala at si PBBM ay gusto nila na maraming magalit. Ganon sa mga Marcos. Gusto nila yung dalawang yan tamaan sa isang bato lang. Diba? Yun ang nahuhuli natin dyan. Ang ating sapantaha. Scene of the crime operatives. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.